po mga idol, good evening po ulit sa inyong lahat, sa aking mga subscribers at sa aking mga viewers. May i-repair po tayo ngayon ng electric fan. Magbo-voice over lang po ako, napagod po ako kanina. Yan po, kinakalas ko na po. Sundan niyo lang po itong aking video na to at malalaman po natin kung anong sira nito. Yan, tinesting ko po yan. Hindi po umandar sa number 1, hindi rin umandar sa number 2, hindi wala ring ugong kahit yung kanyang motor. Binabaklas ko na po yan. Sobrang dumi din po yan. Masyado pong malikabok yung loob niya, kaya nagsuot po ako ng mask. Kaya po, baklas ko na po yung ano yan, yung kanyang switch para matesting po natin dyan kung may continuity yung kanyang number 1, number 2, number 3, at saka para matesting po natin kung may power supply na dumadaloy dun sa kanyang AC cord papasok. Po, testingin ko na po yung kanyang plug. Isa po muna. Yon, meron siyang continuity, buo siya. Yung kabila naman meron din po, buo din po siya. So buo po yung ating wire, buo po yung kanyang plug. Yung continuity naman ng switch 1, 2, 3, thermal fuse ang sira nito. ang tinisting ko dyan, walang palo o walang buzzer Kasi hindi nakakonek yung kanyang ano. Dapat magbabuzzer yung ano nito yung 1, 2, 3. Magbabuzzer yan wala, ibig sabihin yung thermal fuse niya, dun sa stator ang ano, putol. Kailangan palitan natin yan. So ibig po sabihin yan, kapag walang palo yung kanyang switch 1, 2, 3, may problema po yung kanyang thermal fuse niyan. Pag nag-test po kayo niyan, sa common nyo ilagay yung red, yung pula, tapos yung itim dun sa ano, sa switch 1, 2, 3. Ayan, tatanggalin, binabaglas ko na po dyan yung ano, yung kanyang stator, yung motor nya, para matingnan natin yung kanyang thermal fuse. Ayan na.
sobrang dumi po niya, maalikabok pong loob. Pati yan, hindi ko mahugot-hugot yan kasi kalawangin na. Naniliha ko muna yan. Saka nilagyan ng langis bago ko siya nahugot. I-stack ko siguro tong electric pan nut na ito ng matagal. Hugot na po yan. Kasi kapag hindi mo hinasa yan, masisira yung kanyang doon sa loob, posing, agagasgasan. Ayan yung pala yung kanya namang yung capacitor nya. Tinesting ko po yan, pinutol ko po muna yan, tinesting ko, wala na. Laman yan. Tingnan na lang. $29 na lang, 29. 1.5 na laman yan. So wala na talaga. 1.29. Yung capacitor niya 1.5 UF. Kaya wala na talaga yung karga. Kaya pinilitan ko na rin yan, pati yung kanyang na yan, capacitor. Ayan yung kanyang kanyang thermal fuse. Tinesting ko yan, wala na, open na talaga siya. Kaya ginawa ko dyan, binaypas ko na siya, hindi ko na pinutol yung na dati niya, tinabi ko na lang dun sa kanya kasi para hindi masira yung kasi baka may maputol tayo na dyan windings niya. Kapag nagbabaklas kayo ng ganyan sa bandang thermal fuse niya, kapag nabaklas nyo na ganyan, talihan nyo ulit ng cable tie yung iba, kasi sa kagagalaw-galaw nyo dyan, merong minsan na nadadamage dyan napuputol. Yung sa may thermal fuse, pag naiangat nyo na yan, talihan nyo ulit yung karamihan para hindi sila magalaw, para hindi maputol, hindi kayo maputulan ng windings. Mahirapan na kayo maghinang yan. Ingat-ingat lang sa paghihinang dyan kasi baka matuluan yung kailangan pag naghinang kayo nyan banda dyan, siguraduhin nyo na hindi tutulo dun sa windings yung inyong panghinang. Kailangan hindi sumubra yung sumobra yung inyong dyan, yung tingga nyo na inilalagay, kasi pag nasobrahan yan, tutulo yan dyan sa sa windings, masisira yan. Yan, inano ko na yan dyan, itinabi ko na dyan yung bagong
thermal fuse sa kanilagyan ko ng ano, ng shrinkable tube para hindi dumikit dito sa ibang windings, para safe. Kailangan dyan nyo rin ilalagay kasi lagi pag nagbabypass kayo ng ano, ang tawag yata dyan ng ano bypass ay outer bypass. Bypass nyo yung kanyang thermal fuse. Pero may thermal fuse na bago. Yan, tinalian po natin yan para hindi na po siya gumalaw. Ngayon yung ano naman, yung kapasitor ang papalitan natin, ihinang na rin natin yan. Ngayon ibabalik na po natin yan. Ibalik yan, tingnan nyo po muna yung loob, lalo na dun banda sa may kanyang winding sa loob, baka may dumi na pumasok doon. Mas maganda kung mayroon kayong ano, yung pambuga na hangin, kompresor na maliit para nalilisan. Ayan, in-align ko na po yan. Pag nag-align po kayo niyan, pag nagbalik po kayo niyan, i-align nyo, ikot-ikutin nyo muna kung parang may sumasabit-sabit. Pupukpukin nyo lang po yan mga 2 beses, 3 beses para ma-align siya. Ikutin nyo ulit. Pag napupuk nyo na, ikutin nyo ulit. Ayan, kinakabit na po yung capacitor. Lagyan ko rin ng shrinkable tube yan para walang lumabas na ano. Lagyan nyo rin ng langis yung kanyang bushing sa bandang likod po yan. Yung kanina nilagyan na po yung bandang harapan na yun. Ayan, binabalik na yung kanyang ano, gear sa likod. Yan po, malapit-lapit na yan. Kaya sa mga viewers ko po na nanonood,
pag-aralan nyo po maigi kung kaya nyo pong gawin. Subukan nyo po, baka sakaling matuto, hindi na kayo makakapag bayad sa mga technician para maipagawa lang yung inyong electric pan na nasira. Pwede na po kayo ang gumawa. Ito siya mga idol. Balik na natin siya. Ayan, tinesting ko na po yun. Umikot na po yun. Okay po yun. Ayan na, babalik ko na po yan. Kakasa na po lahat yan. Sa mga nais po matuto dyan, dali lang po, sundan nyo lang po yan video. At sa mga iba ko pa pong video na tungkol sa electric pan, meron din po doon makukuha kayong mga tips. Madali lang naman po mag-ayos, mag-repair, basta desidido po kayo matuto. Testing na natin mga idol. Wilin mo natin isa. Ayan mga idol, oh. Number 2. Number 3. Okay. Mga idol, maraming salamat ulit sa inyong pagsubaybay sa aking channel. Thank you very much. Sana po mag-subscribe na po kayo. Maraming salamat ulit at God bless po sa ating lahat.